Pagkatapos ng paliwanag ni Hanju, tuluyan ang naalis ang pagdududa ni Changyu at ikinwento ni Changyu ang mga naranasan niya sa mga nagdaang taon at maingat na nakinig si Hanju na sinasamantala ang pagkakataon para malaman ang tungkol sa mga nangyayari sa labas. Sabi ni Changyu na Hanju tama lang ang ginawa mong pagpili na mag-cultivate ng tahimik at palihim kasi hindi maganda ang samahan ng mga sekta sa overseas kung saan naroon ang Nine Cauldrons Sage. Daan-daang disipulo ng Jade Pure Holy Sect na sumama roon ang namatay at yung sinasabing oportunidad ay wala naman pala talaga. Maswerteng nakaligtas lang ako sa pagtago at pananatili sa seclusion at nakauwi pa rin, kaya natuwa ng palihim si Hanju na naisip buti na lang talaga at hindi ako sumama noon kay Nine Cauldrons Sage kasi kung hindi ay baka napasok ako sa walang katapusang gulo at siguradong hindi aabot sa ganito kataas ang cultivation level ko ngayon. At doon nag-usap ang dalawa ng matagal, hanggang sa dumating si sect leader at sinabihan si Hanju na may banquet sa Gluttonous Tower ngayon para salubungin ang Nine Cauldrons Sage at kung maaari mapapadalo kaya si Elder Hanju. Ayaw nang ipagpatuloy pa ni Hanju ang usapan kay Changyu kaya plano niyang sumama na lang sa sect leader. Tapos ay sinabi ni Hanju kay Changyu na lumipat na ang kanilang master dito kaya hindi mo na kailangang pumunta pa sa Jade Seclusion Peak, at mas mabuti kung lumipat ka na rin dito para mag-cultivate para mas madali mong mabantayan ang master. Masayang pumayag si Changyu kasi hindi niya inakala na papayag si Hanju na lumipat siya rito kaya agad niyang naramdaman na iba na ang tingin ni Hanju sa kanya. Pagkatapos noon ay pumili si Changyu ng isang cave dwelling na nasa pagitan ni Shizuan Ferry at Xinghangshan na halos pareho ang layo sa dalawang lugar. Sa dapit hapon sa isang daanan sa bundok, si Suchi may bitbit na espada at mukhang pagod at maalikabok ay patuloy na naglakad papunta sa Great Swallow at sa kung anong dahilan ay tila mas mapanganib pa ang pagbabalik kaysa noong papunta pa lang siya. Kamakailan nakasalubong niya ang maraming demonic path cultivator at bawat isa ay mas mabagsik at mas masama. Hindi napigilan ni Suchi na silipin ang isang matandang lalaking naglalakad sa tuktok ng bundok sa malapit. Ang taong yun ay si Dooku na isang great cultivator na nasa level ng Tribulation Crossing Realm na nakilala niya sa guho ng Monster Taming Demon Sect at doon sinamahan siya ni Dooku sa daan at tinulungan siyang pumatay ng maraming demonic path cultivator at sabi ni Dooku na wasak ang Monster Taming Demon Sect at palagi akong nagsisisi kaya kung hindi ko maintindihan ang mga nais ko ay maaaring maging inner demon ko ito kapag umangat ako sa hinaharap. Kaya sinundan niya si Suchi at gusto niya sanang gawing disipulo si Suchi, pero may master na si Suchi at hindi niya pwedeng basta tanggapin ang isa pa. Gayunman hindi rin naman pipilitin ni Dooku ang isang junior dahil lang malakas siya. Bigla siyang sumigaw na tigil, kaya napatigil si Suchi sa gulat at doon kumilos si Dooku at napunta agad sa harap ni Suchi at madilim ang mukha niya na sinabing Luo Kyumo matagal mo nang minamata ang disipulo ko, ano ang balak mo? Tumingin si Suchi at nakita ang isang maitim na anino na lumitaw sa harap niya at hindi matukoy ang mukha at ito si Luo Kyumo na sinabing disipulo mo ba yan hindi ba't ito ang disipulo ni Demon Master? Nagulat si Dooku at naisip na kaya pala ayaw akong tanggapin ng batang ito bilang master kasi may napakalaki pala siyang pinanggagalingan pero napatulala rin si Suchi na tinanong kailan pa ako naging disipulo ng Demon Master. Malamig na sabi ni Luo Kyumo na Dooku kung gusto mong mag-ascend ng maayos ay bumitiw ka na lang kasi ako na ang kukuha sa batang ito pero tinanong ni Suchi kung bakit siya hinahanap nito at inisip kung utos ba ito ng Demon Master. Ngumiti ng tuso si Luo Kyumo na sinabing oo at hindi pero masasabi kong bibigyan kita ng malaking oportunidad. Sa sandaling yun kumunat ang noo ni Dooku at hindi niya alam ang gagawin kasi sikat na si Luo Kyumo sa loob ng maraming taon at ang cultivation level niya ay tiyak na nasa Mahayana Realm o mas mataas pa kaya ang konsepto ng kalaban ay halos hindi na bagay sa kanya. Sabi ni Suchi ng seryoso kay Dooku na senior umalis ka na lang salamat sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga araw na ito at nakita niyang natatakot si Dooku kay Luo Kyumo at ayaw nitong magpakita ng matigas na paninindigan kaya hindi niya gustong pahirapan pa si Dooku at matagal na nag-alinlangan si Dooku bago siya umalis ng labag sa loob. Nag-isip si Suchi sandali at sinabing kung gusto mo talagang alisin ang obsession mo sa Monster Taming Demon Sect ay pumunta ka sa Great Swallow at magsilbi muna sa Jade Pure Sect ng ilang panahon kasi actually ako ay galing sa Jade Pure Sect at sumali lang ako sa Monster Taming Demon Sect kalaunan kaya ang Jade Pure Sect ay parang hometown ko na rin. Pagkasabi noon ay ibinigay niya kay Dooku ang Jade Pure Sect token. Pero napabuntong hininga si Dooku kasi malapit na sana siyang makaabot sa antas ng Ascension at syempre hindi niya pwedeng isuko ang magandang hinaharap para lang sa isang nakababata kaya ano bang klaseng loika iyon at anong koneksyon ng pag-aayos ng puso ko sa pagsisilbi sa iba. Sabi ni Suchi na ano pa ba ang gusto mo hindi ba sapat ang buong Jade Pure Sect para makakuha ka ng mga disipulo doon. Parang may naalala si Luo Kyumo nang narinig ang Jade Pure Sect na tinanong hindi ba't yung pumatay sa Demon Pet ng master ko ay galing sa Jade Pure Sect sadyang nagkataon lang ba ito o ito ba ay tadhana? Tumingin si Suchi kay Luo Kyumo at sinabi isama mo ako, at doon sa kung anong dahilan ng salubungin ni Luo Kyumo ang tingin ni Suchi,
ay nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaba na tinanong bakit parang may masamang mangyayari sa akin. Habang payapang nagko-cultivate si Hanju sa secluded Immortal Mountain, ang iba namang sabik sa pakikipagsapalaran ay patuloy na naghahanap ng mga oportunidad sa labas. Sa oras na yun sa isang lugar sa overseas na tinatawag na Cape of Good Hope, sina Joe Fan Mofacho at Zuan Shishi ay nakatagpo ng isang sinaunang guho sa isang kuweba sa tabing dagat. Narinig ni Joe Fan na ito raw ang ancestral land ng tatlong malalaking sekta sa paligid pero pagkatapos ng pagsusuri ay wala silang natagpuang anumang oportunidad kundi isang luma at abandonadong barko lang ang nakita sa kuweba at buong itim ang barko na bahagyang kumikinang sa madilim na kuweba. Ang sinaunang barko ay may malagim na aura na puno ang katawan nito ng mga simbolo ng bungo at may mahinang lilang liwanag. Ang mamasa-masa at bulok na amoy sa kuweba ay nakakapagpangiwi sa tatlo at ang mga butong nakakalat sa paligid ay may masamang aura. Na kahit si Zuan Shishi na sanay na ay nakaramdam ng hindi maayos kasi para bang may static electricity na paulit-ulit na tumatama sa kanyang balat kaya patuloy niyang pinapayuhan ang lahat na mag-ingat. Napansin ni Joe Fan ang mga pattern sa sinaunang barko na parang kahawig yun ng mga pattern na ipinapakita ni Mofacho kapag nagpapakawala siya ng enerhiya. Agad na inactivate ni Mofacho ang kanyang teknik para ikumpara ito at natuklasan na tila magkapareho nga kaya tanong niya may koneksyon kaya. Biglang na-activate ng sinaunang barko ang isang sinaunang prohibition. At kumislap ng maliwanag ang pattern at may spell barrier na tumaas hanggang langit. Nang maramdaman ni Zuan Shishi ang panganib sumigaw siya na umatras agad sila. Pero hindi inaasahan ng prohibition ay naging ilang tentacles na agad tumagos sa mga braso ni Mofacho. Dahil sa sakit ay paulit-ulit na sumigaw si Mofacho, at hindi makapalag habang mas marami pang tentacle ang nabuo mula sa spiritual power ng prohibition at walang habas na tumusok papunta sa kanya. Tinangkang tulungan siya ni Joe Fan pero paulit-ulit din siyang inaatake ng mga tentacle na parabang si Joe Fan at Zuan Shishi lang ang tina-target. Habang hinahabol naman si Mofacho na galit na kinakagat at binubutas ang katawan niya kaya napuno ng dugo ang mga mata ni Mofacho at tila sabog na siya sa dami ng spiritual power na pumapasok sa kanya. Hinayla ni Zuan Shishi ang dalawa, at balak silang agad ilabas mula sa nakakatakot na lugar na yon. Ginamit niya ang lahat ng spiritual power niya para tumakas papunta sa pasukan ng kuweba ng buong bilis. Gayunman tiyak na mas mataas pa ang realm level ng naglagay ng prohibition kaysa kay Zuan Shishi kaya kahit gaano siya kabilis tumakbo ay laging naabutan siya ng mga tentacle at walang tigil na tumutusok sa katawan ni Mofacho. Dahil sa matinding sakit ay muntik nang mawala ng malay si Mofacho, kaya gusto siyang tulungan ni Joe Fan pero wala siyang magawa, at si Zuan Shishi ay nakatuon lang sa pagtakas kasama ang dalawa. Sumunod sa kanila ang napakaraming tentacle at ang napakalakas na puwersa ay patuloy na humihila sa laman ni Mofacho. Kaya sa huli hindi na kinaya ng mga damit ni Mofacho ang napakalakas na puwersa at napunit ang mga ito. Sa mismong sandaling malapit ng marating ng tatlo ang pasukan ng kuweba ay hinayla si Mofacho pabalik ng mga tentacle at doon gumuho ang pasukan ng kuweba. At sina Zuan Shishi at Joe Fan lang ang nakatakas habang si Mofacho ay natrap sa loob. Nang makita ni Joe Fan na ang isang brother na kasama niyang naglakbay sa loob ng 100 taon ay napahamak lang ng ganoon kaya halos mabaliw siya sa galit at sa isip niya ang lapit lang niya pero pinanood lang niya habang hinihila pabalik si Mofacho. Gumuho na ang pasukan kaya napakahirap ng bumalik. Sigaw ng sigaw si Joe Fan na ibalik at sagipin si Mofacho, pero mahigpit siyang hinawakan ni Zuan Shishi dahil naramdaman niya ang isang grupo ng mga malalakas na papalapit sa kanila at ang kaligtasan nila ang kailangan munang unahin. Naramdaman din ni Joe Fan ang malalakas na aura, at tatlong Union Realm level cultivator ang mabilis na papunta sa kanila at hindi kalayuan sa harap nila ilang sinaunang barko ang sumisira sa mga alon, na napapalibutan ng napakaraming demonyo at halimaw. Ang nangungunang barko habang sumisigaw sa wikang hindi maintindihan, ay tila inuutos sa iba pang mga barko at halimaw na pumunta sa mga taong yon. Tinanong ni Joe Fan si Zuan Shishi kung naiintindihan niya ang kakaibang wika pero sumagot si Zuan Shishi na hindi ko alam pero siguradong walang magandang balak ang mga yon. Sa sandaling yon sabay-sabay na sumugod ang napakaraming halimaw sa dalawa. Napuno ng napakaraming halimaw ang lugar na may Union Realm at ilang Nascent Soul Realm at higit sa 20 Golden Core Realm at napakaraming Foundation Establishment Realm na aura pero buti na lang at walang Fusion Void Realm Cultivator sa kanila. Hawak ang espada ay sumugod si Zuan Shishi sa gitna ng mga halimaw at balak niyang siya na ang humarap sa tatlong pinakamalalakas at si Joe Fan na ang bahala sa ibang natitira hanggat makakaya nito. Habang gumagalaw si Zuan Shishi sa gitna ng mga halimaw ay umangat ang mga dugo at pininturahan ng pula ang lugar, at kahit ilang master ang kaharap niya ay wala siyang ipinakitang takot. Sa kabilang panig ay hinihiwa ni Joe Fan ang mga halimaw na mabababang realm level na parang naghihiwa lang ng gulay at pinapatay niya sila sa mga suntok. Pero kahit ang isang tigre ay hindi makakaya ang grupo ng mga lobo kaya kalaunan ay nagsimula rin siyang mapagod.
Sa kasamaang palad ay wala ring komunikasyon sa pagitan ng dalawa kaya naging laban ito ng buhay at kamatayan. Nang unti-unti na siyang napapaligiran ng napakaraming halimaw na master, inactivate ni Joe Fan ang kanyang Tyrannical body form kaya isang nakakatakot na pressure ang lumabas mula sa kanya at ang kanyang demonic transformation ay nagdulot ng takot sa mga halimaw. Biglang may sumabog na malakas na spiritual power. At bago pa man makita ng malinaw ng mga halimaw si Joe Fan, winasak na sila ng kanyang soul-shattering demonic feast, kaya huli na para umatras ang mga halimaw. Isang suntok lang ni Joe Fan ang nagpabagsak sa mga umaatake, at pagkatapos ay ginamit niya ang explosive demonic chant pump, at isang malakas na spiritual power shockwave ang agad na sumair sa isang barkong kalaban at lahat ng demonyo at multo roon. Ang napakalakas na impact ay ikinagulat ng ibang barko sa dagat. Pinag-uusapan pa ng mga halimaw kung paano tatakas. Pero sa sumunod na sandali, nalipol sila ng nagwawalang si Joe Fan at dahil sa galit sa pagkamatay ng brother mo Fachu niya ay marahas niyang winasak ang mga barko. Pero sa mismong sandaling yun dumating ang isang napakalakas na mapaniil na puwersa, at ang magkakasabay na pressure ng 5 Spirit Transformation Realm Cultivator ay lumabas. 5 Spirit Transformation Cultivator laban sa isang nascent soul kaya sumigaw si Joe Fan na parang nababaliw ang taas naman tingin niyo sa akin. Sabay-sabay na kumilos ang 5 Spirit Transformation Cultivator, at bawat isa ay nagpakawala ng isang hibla ng true energy na agad na bumalat sa mga kamay at paa ni Joe Fan. Habang hinahatak ng mga Spirit Transformation Realm Cultivator ay humigpit ang mga true energy rope, at isa sa mga demonyo ay marahas na pinutol ang isa sa mga braso ni Joe Fan. At ganoon lang ay marahas nilang hinapak ang katawan ni Joe Fan na parang pinupunit siya sa 4 na bahagi, kaya sa huling mga sandali niya ay puno ng hindi pagkakasundo si Joe Fan dahil hindi pa siya tapos. Sa kabilang banda ay ganap ng na-master ni Hanju ang ika-8 antas ng 6 Realms of Reincarnation Technique at nakakuha siya ng bagong divine ability na tinatawag na Gate of Reincarnation. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan ay pwedeng gamitin ang pintuang ito para direktang pumasok sa 6 Realms of Reincarnation kaya maaari niyang direktang itapon ang mga kaluluwa sa 6 Realms of Reincarnation o pumasok sa Netherworld sa pamamagitan ng Gate of Reincarnation kaya natahimik ang mga disipulo na sinabing ang pumunta sa Netherworld hindi ba't parang patay na rin yun? Habang iniisip ng mga disipulo kung paano gagamitin ang Gate of Reincarnation para mamatay ay nakatanggap si Hanju ng system notification. Ang kaibigan mong si Mofacho ay napadpad sa isang ancient forbidden land at nasabit sa mga nakakatakot na puwersa at ang kaibigan mong si Joe Fan ay hinabol ng 3 sekta at sinunog ang kanyang essence blood at nagkaroon ng evil heart at ang kaibigan mong si Su Chi ay nagkalat ng malas at kasabay ng iyong sumpa ay nabawasan ng 1,000 taon ng buhay ni Luo Kyumo at magpapatuloy pa ito at dahil sa iyong sumpa ang iyong kaaway na si Dawas Juyan ay nabawasan ng swerte at mas tumataas ang tsansa niyang makatagpo ng inner demons. Tanong ni Hanju ano ang ibig sabihin ng nakakatakot na puwersa at totoo bang namatay na si Joe Fan na parang isang main character din at si Su Chi ay nagkakalat ng malas kay Luo Kyumo nagkataon lang ba yun o baka nagkasalubong talaga ang dalawa? Napaisip ng malalim si Hanju na posible bang dahil sa sumpa ng Book of Misfortune ay nakasalubong ni Luo Kyumo si Su Chi? Ang batas ng cause and effect ang pinakamasalimuot at pinakamisteryosong batas sa pagitan ng langit at lupa kaya hindi mo ari yun ni Hanju at nagpasya siyang huwag nang masyadong isipin pa at mas mabuti nang mamatay na lang si Luo Kyumo sa malas para tuluyan ang mawala ang posibilidad na paghigantihan niya ako. Isinara ni Hanju ang system interface at nadatnan ng mga disipulo na pinag-uusapan pa rin ang kanyang Gate of Reincarnation at doon sinabi ni Yang Tiandong na ako si Yang Tiandong na dati ay hindi naniniwala sa Netherworld. Pero ngayong talagang naunawaan ni Master ang isang divine ability na makakatawid sa Netherworld ay gusto ko sanang ako ang unang pumasok kaya doon mahinang sinabi ni Merong Chiki Son Chang'an gusto ba talaga niyang mamatay ng ganito. Hindi pinansin ni Hanju si Yang Tiandong at agad na inalis ang Gate of Reincarnation at nagtanong si Manok nang may pag-uusi sa Master hindi mo naman kami tinipon para lang ipakita ang isang door-style magic door di ba? Tumango si Hanju at inutusan silang humanap ng mauupuan kasi ngayong araw ituturo ko sa inyo ang Dao at kung may alinlangan kayo sa cultivation ninyo ay pwede kayong magtanong. Napatulala ang lahat ng marinig yun, kasi sa alaala nila ay hindi pa kailanman ginawa ni Hanju ang ganoon kaya tanong nila nagkamali kaya ng ininom si Master o baka sumikat ang araw sa Great Swallow mula sa kanluran o kaya ay nagkasakit lang ang utak ni Master dahil sa Heavenly Tribulation nung nag-breakthrough siya kaya nang makita ni Hanju ang naguguluhang mga mukha nila ay ipinaliwanag niya na pagka-breakthrough ko sa Tribulation Crossing Realm level ay bumagal na ang pag-usad ng cultivation ko kaya may oras na akong magturo sa mga disipulo ko. Nang marinig yun labis na natuwa ang lahat at paulit-ulit na nagpasalamat kay Hanju. Kailangan ng maayos na setup para sa klase kaya sa isang pitik ng daliri ni Hanju, naghanda siya ng tigi-isang cushion para sa bawat isa, at si Manok na sanay ng antukin ay nagsimulang antukin kaya sabi ni Hanju ikaw na matabang manok idilat mo ang mga mata mo at makinig ng mabuti kasi ang sasabihin ko ngayon ay makakatulong sa iyo sa hinaharap.
Nagsimula ang lecture at ibinahagi ni Hanju sa mga disipulo ang kanyang daan sa espada na kahit bihira ang mga purong sword cultivator, karamihan sa mga cultivator ay nagsasanay ng swordsmanship dahil itinuturing ang espada bilang hari ng mga sandata. At bagay din ito sa ugali ng mga cultivator, pero ano nga ba ang espada at ano ang daan ng espada? Ang nahahawakan na apada ay tinatawag na kasangkapan at ang hindi nahahawakan na espada ay tinatawag na dao, at doon ang itinuturo ni Hanju ay umalingaw-ngaw sa buong Jade Pure Holy Sect, at nag-resonate ito sa lahat ng mga espada sa sekta. Napansin din ni Nine Cauldrons Sage ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito at agad na naisip na may dakilang nilalang na nagpapahayag ng dao. Dahil ayaw niyang palampasin ang pagkakataong yun, kaya agad siyang nag-utos na ipakalat agad ang balita at sabihin sa lahat ng disipulo na magsimulang mag-cultivate dito mismo. Kaagad ang lahat sa sekta mula sa sect leader at elders hanggang sa pinakamaliit na nilalang kahit nasa gitna ng pag-ihi o kalahati pa lang sa dual cultivation ay pumasok sa cultivation state. Pagkalipas ng 7 araw ay napakaraming liwanag ang umangat sa langit, at mahigit kalahati ng mga cultivator sa Jade Pure Holy Sect ang nag-breakthrough. Sa oras na yun sa loob ng secluded Immortal Mountain ay ipinapasa ni Hanju ang mga ultimate technique ng Way of the Sword sa kanyang mga disipulo. Ang thrusting na kasing bilis ng pagbagsak ng Nine Suns ay nakatuon sa mabilis at eksaktong mga atake. Ang ripping lifting slashing at wiping na kasing agile ng paglipad ng grupong Emperor's Majestic Dragons ay nakatuon sa hindi inaasahang pagbabago habang labanan. Ang intercepting na kasing-lakas ng kulog na pinapatahimik ang galit nito ay nakatuon sa pag-agaw ng tamang sandali para sa mabilis at tiyak na pagpatay at pagtapos ng laban. Sa huli, ang pag-withdraw ng espada na tahimik gaya ng ilog na nagiging malinaw na liwanag ay kailangang maging matatag sa kilos at kalmado sa pag-withdraw. Pagkatapos ng lektura ay inalis ni Hanju ang Dao Charm, at lahat ng disipulo ay nagkaroon ng mga bagong pagkaunawa, at doon mahigpit na kinuyam niyang Tiandong ang kanyang mga kamao at nagpas siyang hindi na ako muling mag-iisip na umalis at kailangan kong sundin ng masipag si Master at mag-cultivate kasi mas maganda pa pala ang makinig sa sermon ni Master kaysa mag-adventure sa labas ng lagpas 100 taon. Nagbigay pa si Hanju ng ilang tagubilin at hinayaan ang mga disipulo na magpatuloy sa cultivation nila. Sa panahon ng kapayapaan, dahil sa spiritual energy ng isang secluded Immortal Mountain, ay makakapag-focus ang lahat sa cultivation ng walang gulo at panlilinlang sa labas, at ito ang buhay ng cultivation na minimithi ni Hanju. Biglang nakatanggap si Hanju ng system notification na labis niyang ikinabahala. Isang nakakatakot na pressure ang sumabog mula sa kanya, at mabilis na kumalat sa buong Jade Pure Holy Sect, kaya hirap huminga ang lahat, at kahit si Nine Cauldrons Sage ay nagulat. Pero makalipas ang ilang sandali, ang nakakatakot na pressure ay nawala rin kasing bilis ng paglitaw nito, kaya naguluhan ang lahat. Naisip ng mga elder na ang palaging maamo at hindi pala away na God-slaying elder, bakit kaya siya naglabas ng ganoong takot na pressure. Pinunasan ni Nine Cauldrons Sage ang malamig na pawis sa kanyang noo, at buti na lang mabilis na nawala ang pressure kasi may dala yung mapanirang fluctuations at siguradong hindi simpleng bagay lang ang makakapagpagulo sa God-slaying elder, kaya malamang ni mahalaga sa kanya na nasa panganib. Sa oras na yun, sa isang napakalaking altar sa kabundukan ay nakagapos ang Chaotic Heavenly Dog sa mga baging na may mga tinik. Napapalibutan ng mga Demonic Path Cultivator ang altar, at isang Demonic Path Cultivator na parang pari ay winuwagayway ang isang magic tool at paulit-ulit na umaawit na nandito na ang sagradong oras at sa dugo ng isang Diyos ay tatawagin natin ang puso ng isang demonyo. Handa na ba kayong salubungin ang pagdating ng Demon Emperor? Mabuhay ang pagdating ng Demon Emperor, kaya sabay-sabay na sumigaw ang mga Demonic Path Cultivator at bawat mukha ay puno ng pagkahumaling. Nang hina ng husto ang Chaotic Heavenly Dog at nagsimulang manginig at naisip, anong gagawin ko, mamamatay na ba ako rito, kaya nananalangin siya na sana may sumagip sa kanya. Napuno ito ng pagsisisi na kung bibigyan pa ito ng isa pang pagkakataon ay hinding-hindi na ito aalis sa secluded Immortal Mountain, at tiyak na makikinig na ito kay Father Chicken. Pero sa kasamaang palad ay wala ng pangalawang pagkakataon kasi ang lahat ng espada ng mga Demonic Path Cultivator ay bumagsak na. Habang umuusad ang seremonya ay sabay-sabay na nagbigkas ng mga spell ang mga Demonic Path Cultivator, na umaasang mabubuhay muli ang Demon Emperor. Di nagtagal, isang kakaibang berdeng apoy ang nagningning sa katawan ng Chaotic Heavenly Dog, at dahan-daang lumitaw ang isang matangkad at maitim na figura, kaya napuno ng luha ang mga mata ng mga Demonic Path Cultivator, kaya sabi nila na ang ating bayani nandito na, at doon unti-unting muling nabuo ang laman ng Demon Emperor at suot ang isang Daoist robe at isang mataas na sombrero na tila isang Grim Reaper mula sa Netherworld. Tiningnan ng Demon Emperor ang Chaotic Heavenly Dog na sinabing isang bihirang divine beast na may pambihirang tadhana, sayang namang mamatay ng ganito. Pagkasabi noon ay nagbuga ang Demon Emperor ng isang ulap ng demonic energy papunta sa Chaotic Heavenly Dog, at sandaling nang inig ang katawan nito at sabi niya, bumalik ka sa buhay kasi magagamit ka pa.
Samantala nakatanggap si Hanju ng isa pang notification na ang yung Divine Petsa o the Heavenly Dog ay naihain na bilang sakripisyo at naging mount ni Demon Emperor Jinaihi. Biglang nag-init ang ulo ni Hanju sa galit at tinanong paano nila nagawang ihain ang aso ko at gawing upuan sa ilalim ng puta nila at sino ba ang akala ng Demon Emperor Jinaihi na ito. Nagpalabas si Hanju ng nakakatakot na pressure at sa sandaling yun para na rin siyang Demon Emperor. Ang mundo ay napakalawak kaya magiging mahirap siyang hanapin at kung nakataas ka na sa mas mataas na mundo ay baka hindi na kita matagpuan pero habang nandito ka pa sa mortal world ay hindi kita palalampasin. Kung kaya ni G nahihi na magpakita sa mundo ng mga mortal ay nangangahulugan ito na marahil ay nasa level siya ng Mahayana Realm o kaya mataas pa pero naniniwala pa rin na kung hindi mo kayang tiisin ang sumpa ko. Pagkasabi nun ay bumalik si Hanju sa kanyang cave at kinuha ang Book of Misfortune, at saka direktang isinulat ang pangalan ni Jinaihi roon, at sinabing salamat sa pang-iinis sa akin kasi tama lang nasubukan ko ang limit ko gamit ka. Paulit-ulit na isinumpa ni Hanju si Jinaihi sa loob ng 3 buwan pero dahil wala namang kahit kaunting pag-ibig o galit si Jinaihi kay Hanju ay hindi ito lumitaw sa system kaya kahit matapos ang 3 buwan ay wala pa ring pagbabago sa kanya. Kaya tumayo si Hanju at pumunta kay Li Qingzi, na iniisip namang alap ng impormasyon tungkol kay Demon Emperor Jinaihi pero nagulat si Li Qingzi sa pagbisita ni Hanju kasi palaging tahimik si Elder Hanju kaya bihira siyang makitang ganito. Napansin din ni Li Qingzi ang itsura ni Hanju kaya sabi niya Elder Hanju sobra ka na yatang napagod nitong mga araw na ito at totoo nga kasi ang 3 buwang tuloy-tuloy na pagsumpa ay may epekto sa katawan ni Hanju kaya mukha siyang para bang nakipaglaban sa loob ng 3 buwan. Tapos ay tanong ni Hanju kay sect leader may narinig ka na bang isang nagngangalang Jinaihi? Parang pamilyar kay sect leader ang pangalang yun at doon ay biglang naalala niya na kahit sinong demonic path cultivator ay tiyak na nakakaalam kay Jinaihi. Kasi siya ang alamat na minsang pinag-isa ang lahat ng demonic path cultivator sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nagtaka si Hanju na tinanong bakit mo sinabing alamat, kaya ipinaliwanag ni Li Qingzi na matagal nang patay si Jinaihi pero patuloy pa ring umiikot ang kanyang alamat sa mga demonic path cultivator. Sinasabing dati siyang emperador ng pinakamalakas na dinastiya sa kasaysayan at pag-akyat niya sa trono ay maayos siyang namahala na tiniyak ang kapayapaan at kasaganaan at napakalakas ng kanyang bansa. Kung hindi lang siya napunta sa demonic path kalaunan baka nagpatuloy pa ang dinastiyang yun hanggang ngayon at sabi pa ng alamat na sa paghahanap niya ng walang hanggang buhay ay naligaw siya ng mga tusong opisyal sa korte tungo sa daan ng demonyo, hanggang tuluyan siyang mabaliw dahil sa demonic cultivation at maglaho ng walang bakas kaya sa huli winasak ng mga kalabang estado ang kanyang dinastiya. Pero sa kabaliwan niya ay nabuhay pa siya ng 1,000 taon gamit ang kanyang demonic powers hanggang sa muling lumino ang isip niya matapos maabot ang napakataas na demonic cultivation. Pero nung nangyari yun ay nag-iba na ang mga dinastiya at wala na ang kanya, kaya dahil sa galit ay nagsimula siyang magmasaker sa mortal world, at mismong sa harap ng naghaharing emperador ay pinatay pa niya ang buong maharlikang pamilya ng isang dinastiya. Noong panahong yun walang makalaban sa kanya sa dinastiyang yun, at ni hindi nga nila masabi ng malakas ang pangalan niya at bagamat may mga Mahayana Realm cultivator karamihan ay piniling umakyat na sa Immortal World upang makaiwas sa kanya at ang mga naglakas loob na humarap sa kanya ay lahat pinatay niya. Patuloy na nag-recruit si Jinaihi ng mga demonic path cultivator at naglunsad ng mga digmaan at kalaunan ay nagtayo ng demonic dynasty para pamunuan ang mundo. Noong panahong yun ang malaking bahagi ng mortal world ay naging paraiso para sa mga demonic path cultivator. Kaya yun ay naging isang lugar na mas nakakatakot pa sa impyerno. Patuloy na usisa ni Hanju anong sumunod na nangyari kaya sabi ni Li Qingzi na pagkatapos noon ay namatay siya sa heavenly tribulation ng ascension, pero kung hindi siya namatay baka ang mundong ito ay pag-aari na ng mga demonic path cultivator ngayon. Nag-isip ng seryoso si Hanju na hindi kailanman mali ang mga notification ng system kaya mukhang totoong nabuhay muli si Jinaihi gamit ang bloodline ni Dogi. Nang maunawaan ang sitwasyon tumayo si Hanju para umalis pero pinigilan siya ni Li Qingzi at tinanong Elder Hanju bakit mo ito itinatanong baka may galaw na naman ang mga demonic path cultivator. Ayaw nang magsalita pa ni Hanju kaya sinabi niyang nagtanong lang siya ng basta at huwag itong intindihin. Pero nang makita ni Li Qingzi ang pag-aalangan sa mukha ni Hanju alam niyang may mali. Ang mapayapang mga araw ng Jade Pure Sect ay malapit nang matapos. 3 buwang pagsumpa na ang ginawa niya pero walang epekto kaya mukhang kailangan kong humanap ng paraan para mapansin ako ni Jinaihi, pero dapat sigurado ring hindi niya ako mahahanap. Habang naglalakad pabalik si Hanju sa kanyang cave ay nadaanan niya ang cave ni Shizuan Fairy. Bihira nang makita ni Hanju ang kanyang master at doon nananatiling kasing ethereal at kalmado pa rin ni Shizuan Fairy at wala siyang ipinagbago sa loob ng 100 taon. Masigla siyang binati ni Hanju na good morning, good afternoon at good evening master matagal-tagal na rin.
Laking gulat niya nang tapikin ni Shizuan Ferry ang noo niya at sinabing, Hanju sa cultivation level mong tribulation crossing realm pati ang energy cultivation mo ay halos imposibleng masaktan ka ng kung sino sa loob o kahit labas ng sekta. Maliban sa pagkasira ng cultivation ay wala na akong naiisip na iba pang dahilan para maging ganyan kakapagod. Naisip ni Hanju na aba masyadong halata ang side effects ng paggamit ng Book of Misfortune at tila napansin na ako. Patuloy ni Shizuan Ferry na kahit gumaling na ang internal injuries mo ay tuloy-tuloy pa rin ang kakulangan sa sigla, na para bang naubos ang lakas at tama nga alam ko na, at darating talaga ang araw na ganyan. Sinabi ko na noon na dapat balancing may pahinga rin ng cultivation kasi napakahirap ng pag-preach ng Dao at 7 araw kang nagsalita sa mga disipulo mo tapos imbes na magpahinga ay nagpatuloy ka pang mag-cultivate pero kahit gaano pa kataas ang cultivation mo hindi mo yan kakayanin kaya sabi ni Hanju anong ibig mong sabihin master? Sabi ni Shizuan Ferry na may bahid ng pag-aalala na noong mga araw na nagpe-preach ka ng Dao ay nasa labas ako at naglalakbay at sayang hindi ko yun nasaksihan. Sabay nun ay nagsimulang maghalungkat si Shizuan Ferry sa kanyang storage bag, at inilabas ang isang lata ng dahon ng tsaa at itong aroma tea ay nakuha sa isang sinaunang guho at nakakapagpainit ito ng katawan at nagpapalakas ng enerhiya at pinatitibay din ng pundasyon kaya bagay na bagay sayo kaya dalhin mo na at inumin mo. Nang buksan niya ang lata napansin ni Hanju na may spiritual mist ang tsaa kaya halatang hindi ito ordinaryo at mukhang naging napakaproduktibo ng paglalakbay ni Master nitong mga nakaraan. Bahagyang ngumiti si Shizuan Ferry na sinabing lahat ng ito ay dahil sa iyo na nagbabantay sa sekta kaya nakapag-improve hindi lang ang kapalaran naming mga elder kundi nakakapag-practice din kami sa labas ng walang iniintinding gulo at actually bago ka pa dumating sa Jade Pure Sect ay normal lang na umuwing walang dala ang mga elder. Medyo nahihiya si Hanju sa papuri ng kanyang master. Pero doon, napansin niyang ang mga walang hiya niyang disipulo ay inaabangan na naman ang chismis niya. Kaya sigaw niya bumalik na kayo at mag-practice ng espada at ilagay ang tsaa sa cave at sambahin ninyo. Sa sandaling yun mahinang sinabi ni Shizuan Ferry na naiinggit ako sa mga disipulo mo kasi ang makita ka ay pinakamalaking swerte na nila at habang buhay akong nag-seclusion at hindi kailanman nakarinig ng great cultivator na nag-preach ng Dao kaya nasayang ang napakabihirang pagkakataong yun dahil naglalakbay ako ito ba ang tadhana ko? Siyempre hindi master kasi wala kang na-miss, kasi hindi ang preachang ko ang tipo ng bagay na kailangang ipakalat sa buong mundo at kung hindi abala si master ay pwede tayong mag-one-on-one session. At pwede kang pumunta sa cave ko o ako ang pupunta sa cave ni master. Bahagyang ngumiti si Shizuan Ferry na sinabing, kung hindi makakaabala kay fellow Daoist Hanju ayos lang yun at nang nagsisimula ng maging medyo alanganin ang sitwasyon, biglang sumulpot sa harap nila ang isang malaking mukha sa pinaka-nakakainis na sandali, na nagsabing Elder Hanju may malaking problema. Sa totoo lang matagal ko nang napapansin na may kakaiba at hindi ko inaasahan na binabantayan talaga ni Elder Hanju ang galaw ng mga demonic path cultivator sa lahat ng oras. Pero huwag kang mag-alala kasi hindi ka nag-iisa sa laban na ito kasi kahit demonic path cultivator man yan o ang Demon Emperor ay sasamahan ka ng aming righteous path ng walang pag-aalinlangan. Sabi ni Hanju nagtanong lang talaga ako ng basta pero sumagot si Li Qingzi na actually palihim naming isinasagawa ang demon hunting operation. Hindi ko inasahan na malalaman agad yun ni Elder Hanju kahit hindi lumalabas ng sekta kaya talagang napakalalim at hindi matukoy ang lawak mo at ipinaliwanag ni Li Qingzi na matagal na nilang natuklasan ang mga palatandaan ng muling pagsigla ng demon cult ilang taon na ang nakalipas pero puno ng hirap ang pag-iimbestiga sa mga demonic path cultivator kaya wala pa rin silang malinaw na pagkaunawa sa tunay na layunin sa likod ng pagbabalik ng demon cult. Pero dahil sa pagtatanong ni Elder Hanju tungkol sa nakaraan ni Jin ay hinatuklasan nila ang tunay na pakay nito at hindi lang ito simpleng pagkakaisa ng relihiyon ng mga demonic path cultivator at malamang ang tunay nilang intensyon ay buhayin muli ang Demon Emperor kaya kailangan natin silang lipulin habang maaga pa kasi kung hindi ay uulit ang madilim na kasaysayan ng paghahari ng Demon Emperor at kung tutuusin ay kakaunti lang ang mga Mahayan realm level cultivator sa kasaysayan at mas kakaunti pa ang kayang lumaban sa kanila. Pagkatapos ng paliwanag ni Li Qingzi nahulaan na ni Hanju na ang dahilan ng paggamit ng Demon Cult kay Dogi bilang sakripisyo ay malamang may kaugnayan sa muling pagkabuhay ng Demon Emperor. Sa sandaling yun nakatanggap din si Hanju ng system notification na si Jinai He ay may hatred na 3 stars at siya ay level 3 Mahayan realm at siya ay ang Immortal Realm Demon Emperor na ang mga Demon Disciple ay isinakripisyo ang yung divine pet na si Chaotic Heavenly Dog para matawag si Jinai He mula sa demonic abyss. Habang pinupuri pa rin ni Li Qingzi si Hanju sa kanyang katalinuhan, inutusan niya itong agad na ipatawag pabalik ang lahat ng external informants dahil bawat araw na manatili sila sa labas ay mas tumataas ang panganib. Pagkasabi nun ay dumiretso si Hanju sa kanyang cave at ngayong may hatred rating na siya ang pinakamahalagang gawain ay agad na sumpain si Jinai He at bagamat napinsala ang cultivation ni Jinai He dahil sa kanyang muling pagkabuhay ay hindi pa rin siya kayang harapin ng kasalukuyang righteous path cultivators.
Tanging si Zuan Qingjun lang ang tuluyang makakasupil kay Jinai He pero kasama rin siya sa Demon Path, kaya ang problema ngayon ay kapag nakipag-isa siya sa kanila ay muling magkakagulo ang mundo. Pinanood ni Li Qingzi si Hanju na umalis at naisip niya na kahit bumagsak pa ang langit ay sasaluhin yun ni Elder Hanju, kaya dapat tigilan ko na ang sobrang pag-aalala. Paglingon ni Li Qingzi sa cave ni Shizuan Ferry sinabi niya na junior sister pwede ba kung pumasok para makipagkumustahan, pero malamig lang na sumagot si Shizuan Ferry na hindi pwede. Kaya walang ganang umalis si Li Qingzi. Pagsapit niya sa cave agad na binuksan ni Hanju ang system para alamin kung bakit biglang nagkaroon ng galit sa kanya si Jinai He at naisip niya na baka ipinagkanulo siya ni Doggy matapos maging mount at doon lumitaw ang system notification na inalis ni Jinai He ang kaluluwa ni Chaotic Heavenly Dog at nalaman ang iyong pag-iral kaya't nagkaroon siya ng galit sa iyo at kung bibigyan siya ng pagkakataon ay tiyak na tatangkain kanyang patayin at ang kasalukuyang hatred level niya sa iyo ay 3 stars. Agad ding binuksan ni Hanju ang profile ni Doggy at nakita niyang hindi kulay abo ang icon nito kaya ibig sabihin buhay pa si Doggy. Ngayon ang paghahanap kay Doggy ay maaaring walang mapala at kahit makita man namin siya ay hindi rin sigurado kung maibabalik pa namin siya ng ligtas at buo. Ang prioridad ngayon ay pataasin ang cultivation ko at maabot ang Mahayana Realm level sa lalong madaling panahon at pagkasabi noon ay muling inilabas ni Hanju ang Book of Misfortune, dahil maaari itong umepekto kagad at sinabing Jinai hihintayin mo lang ang pagbagsak mo. Sa labas ng pinto ng Jade Pure Holy Sect ay dumating ang araw ng pagpili ng mga elder para sa Jade Pure Holy Sect, at si Xiao Yao bilang assessing elder ang pumipili ng mga disipulo para sa pagsusulit. Isang matandang boses ang narinig sa likod ni Xiao Yao na sinabing paumanhin galing ka ba sa Jade Pure Sect pasensya na sa abala pero sinabi kasi ng isang batang kaibigan ko na bumati muna ako sa inyo bago pumasok sa Jade Pure Sect kaya doon nagulat si Xiao Yao at naisip na siguradong malakas ang cultivation ng taong ito para makalapit ng sobrang tahimik. Sa sandaling yun naramdaman din niya ang aura ng isang demonic path cultivator mula sa matanda kaya sabi niya demon path cultivator ka ba nandito ka ba para sumali sa amin kaya agad na ikinawi ng matanda ang kamay na sinabing matagal ko nang tinalikuran ang madilim na daan at actually nawasak ang sarili kong sekta kaya sa utos ng isang batang kaibigan ay nagpasya akong samilong sa Jade Pure Sect para magambag ng kaunting kakayahan at tapusin ang huling mga pagkakagapos ko at wala naman akong masamang balak. Nang marinig ng mga kandidatong disipulo na may demonic path cultivator na gustong maglingkod ay agad silang nagreklamo na sinabing bakit papayagang sumali sa amin ang isang demonic path cultivator. Pero sinabi ni Xiao Yao na tinatanggap ng Jade Pure Holy Sect ang lahat sa ilalim ng langit at kung ang isang demonic path cultivator ay nagsisi at tumalikod sa masamang landas ay malugod namin siyang tatanggapin at ang may malalakas na kakayahan ay pwede pang tanggapin bilang honored guest elder at makatanggap ng mga handog pero para mapili bilang guest elder ay kailangan ng cultivation level mo ay at least nasa level 3 ng Spirit Transformation Realm o mas mataas kaya nais mo bang ipakita ang kakayahan mo? Sa paus na boses sabi ng matanda na ang maging guest elder ay hindi rin masama pero hindi masyadong friendly ang isang duwelo kaya ipapakita ko na lang ng kaunti ang kakayahan ko. Paumanhin kung may ma-offend at pagkasabi nun ay agad na pinakawalan ng matanda ang kanyang pressure, at lahat ng kandidatong disipulo ay sabay-sabay na tinangay at nawalan ng malay sa isang iglap, at maging ang mga hayop na ginagamit sa pagsusuri ay nangamatay ng marami. Sa isang kisap mata inalis ng matanda ang pressure na parang walang nangyari. Nanginginig ang matanda at sinabing sapat na ba yun at kung wala ng tutol ay malaking tulong kung ipaalam ninyo sa Jade Pure Sect na gusto ko nang ayusin ang aking pagpasok ngayon mismo. Maging ang bulag na si Xiao Yao ay natigilan at napadilat pa na sinabing ikaw ay nasa level ng Tribulation Crossing Realm. Sa isang kisap mata, ilang taon pa ang lumipas, at muling ipinagdiwang ni Hanju ang kanyang centennial birthday at laging may malaking regalo ang system sa mga ganoong okasyon. Natukoy ng system na umabot ka na sa 500 years old at isa na namang hakbang sa buhay kaya mayroon kang mga sumusunod na pagpipilian. Ang una ay lumabas sa seclusion at sundan ang landas ng tao at maging kilala sa buong mundo at tatanggap ka ng Grand Unity Spiritual Treasure o pangalawa magpatuloy sa cultivation at lumayo sa makamundong usapin at huwag aktibong mangudyok ng gulo at tumanggap ng Grand Unity Spiritual Treasure. Dahil pareho lang ang gantimpala ay susundin ko na lang ang puso ko kaya tahimik na pinili ni Hanju ang ikalawang opsyon. Pinili mong magpatuloy sa cultivation at lumayo sa makamundong usapin at tumanggap ng Grand Unity Spiritual Treasure ang Ninefold Sky Stepping Boots at isa itong Grand Unity Grade 6 Rank Spiritual Treasure na nagtataglay ng tunay na essence ng hangin na kayang umangat sa langit sa isang hakbang at maabot ang ikasyam na layer ng langit. Kaya sabi niya na hindi na masama kasi isa itong spiritual treasure na makakapagpalakas sa kakayahan kong tumakas kaya talagang kilala ko ng system at napagpasyahan din niyang ibigay kay Xing Hangshan ang kasalukuyang suot niyang 9-star Spirit Stepping Boots. Sabik na subukan ang epekto nito, agad na lumabas si Hanju sa kanyang cave at nagsimulang lumipad gamit ang kapangyarihan ng Ninefold Sky Stepping Boots. Sa pag-apak ng kanang paa sa kaliwang paa, at ng kaliwang paa sa kanan.
Ang lupang nasa ilalim ay agad na lumiit sa isang hakbang lang at sobrang bilis siyang umangat pataas paikat na umakyat sa langit. Paglingon niya pababa ay nakita niyang ang mortal world pala ay hindi bilog tulad ng Earth, kundi isang napakalawak na kontinente na napapalibutan ng napakaraming bituin na kumikislap ng mahina. Muli siyang humakbang na balak pang sumisid ng mas malalim sa kalawakan, pero bigla siyang bumangga sa isang hindi nakikitang harang, kaya napaaray siya. Pagtingala niya ay puro kawalan lang ang nakita niya at walang anuman. Kaya hinipo ni Hanju ang harang at sinabing ito ba ang barrier na dadaanan para umakyat at nasa kabila ba nito ang immortal world. Gumawa si Hanju ng malakas na suntok pero hindi gumalaw ang invisible barrier, kaya kinuha niya ang primordial judgment sword na balak subukan ng isang malakas na galaw. Sa sandaling yun isang boses mula sa likuran ang pumihil sa kanya na sinabing huwag ka nang mag-aksaya ng oras kasi wala sa kabila ng barrier ang immortal world at kahit nga Mahayan Realm Cultivator ay hindi makakabutas dito pero para makarating dito ay kailangan mo munang nasa level ka ng Tribulation Crossing Realm kasi ang mga nasa Union Realm ay hindi makakaabot dito. Lumingon si Hanju nang maingat at kinilala ng system notification ang nagsalita bilang si Dooku na dating disipulo ng Monster Taming Demon Sect at ngayon ay isang Wonder and Rogue Cultivator at siya ay isang Level 3 Tribulation Crossing Realm. Okay, Tribulation Crossing Realm Level 3 ka pala, hindi ko inakala na may natitira pang labi ng Monster Taming Demon Sect at doon ang hindi na hinihintay ang sagot agad niyang ginamit ang 3 Pure Worlds Extermination. Kasunod ng tunog ng system notification ay natapos ang laban sa loob ng isang segundo. Madaling kayang lipulin ni Hanju si Dooku at sa katunayan pagkatapos maabot ang Tribulation Crossing Realm ay pwede nang magsimula si Hanju ng simulated battle sa isip lang niya at para hindi siya mahuli sa sandaling mapalagay ang atensyon niya ay itinakda niya sa isang segundo ang trial time at kung hindi niya matalo ang kalaban sa loob ng panahong yun ay pwede na lang siyang tumakas. Pero dahil kaya naman niya itong talunin ay nagpa siya si Hanju na kausapin pa si Dooku na sinabing kung wala pala sa kabila ng barrier ang immortal world nasaan ito pwede bang liwanagin ito ng fellow Daoist. Nagsimulang ipaliwanag ni Dooku ang tungkol sa Immortal Realm simula sa barrier at sa mga bituin. Ang mga bituin sa itaas ay ilusyon lang na nilikha ng mga Immortal Treasure, at ang mortal world na ito ay nakulong mula pa sa simula ng Heavenly Laws. Sa ilalim ng mga batas na ito lahat ay bilanggo pero sa pahintulot ng mga batas na yun pwedeng umakyat ang isa sa Immortal World. Ang minimum requirement para sa ascension na itinakda ng Heavenly Laws ay ang maabot ang level ng Tribulation Crossing Realm, at pagkatapos harapin ang Ascension Thunder Tribulation ay maaari ka nang makalabas sa mundong ito. Tinanong naman ni Hanju bakit hindi ka pa umaakyat sa Immortal World kung nasa Tribulation Crossing Realm level ka na, kaya sabi ni Dooku na may kasunduan pa kasi ako sa isang batang kaibigan mula sa Jade Pure Sect na bantayan ang lugar na ito ng 100 taon para mabayaran ang karma ko bago ako umakyat. Ang batang kaibigan na nakipagkasundo sa kanya ay si Suchi kaya tanong niya may mga buhay pa bang kamag-anak si Suchi? Nang mabanggit ang pangalan ni Suchi ay nanlamig ang puso ni Hanju na tinanong bakit mo hinahanap ang mga kamag-anak niya. Sa gulat ni Hanju biglang yumuko si Dooku nang may lungkot at sinabing kasalanan ko ito kasi kinuha ni Luo Kyumo ang batang kaibigan at sa tingin ko maliit na lang ang tsansa niyang mabuhay ngayon. Kaya kung may mga kamag-anak pa siyang buhay balak ko sanang tulungan sila bilang pag-alala sa kaibigan ko. Pagkarinig nun ay hindi na itinago ni Hanju ang totoo, at kailangan kong sabihin sa iyo si Suchi ay disipulo ko. Kaya nagulat si Dooku na tinanong ikaw ba yung God-slaying elder na binanggit ng batang kaibigan ko kaya pala napakataas ng cultivation mo. Tapos ay sabi ni Hanju na dahil pareho naman tayong kabilang sa iisang sekta hindi ka pababayaan ng Jade Pure Holy Sect, at doon nilabas ni Hanju ang God-slaying token mula sa kanyang robe na sinabing dahil naglakbay ka ng malayo bakit hindi ka maging guest elder sa sekta namin at hindi mo na kailangang lumabas at mag-focus ka na lang sa cultivation at gamit ang token na ito ay walang mangangahas na gambling ka sa sekta. Nagpasalamat si Dooku at sinabing sobrang ganda niyan at actually nakapasa na rin ako sa Elder Assessment noon. Pagkatapos noon ay sabay na binalak ng dalawa na bumalik sa sekta at pinakalma ni Hanju si Dooku sa pamamagitan ng tapik sa likod at sinabing huwag kang mag-alala Elder kasi kung si Suchi ang kasama ni Luo Kyumo ay mahirap sabihin kung sino ang mamalasin ng matindi. Sa daan pauwi binalaan ni Dooku si Hanju na ang 5 malalaking puwersa ng Demon Path ay nagising na kaya malapit ng lamunin ng kaguluhan ng mundo kaya kailangan ng maghanda agad ang Jade Pure Holy Sect. Kung may balak kang umakyat sa Upper Immortal World fellow Daoist Hanju ay matutulungan kitang makaalis sa mundong ito ng sabay. Nagpasalamat si Hanju sa mabuting alok ni Dooku at sinabing marahil mas matindi pa ang mga labanan sa Immortal World kaysa sa Mortal World pero ako si Hanju ay hindi basta-basta aakyat nang wala akong kakayahang protektahan ang sarili ko. Umiling si Dooku habang nakangiti na sinabing parang matagal pa ang buhay mo fellow Daoist Hanju pero sa totoo lang ay malaking usapin pa rin ang likas na talino pagdating sa cultivation at dahil napunta ang usapan sa 5 malalaking puwersa ng Demon Path ay tinanong ni Hanju kung sino-sino ba talaga ang 5 puwersang yun na binanggit mo.
Inisa-isa ni Duko na sila ay sina Luo Kyumo, ang white-haired witch, at greedy demon Arhat, at blood demon ancestor, at higit sa lahat ang demon lord. Tanong ni Hanju kung anong level ng cultivation nila, kaya sagot ni Duko na sila ay at least nasa Mahayan Realm level o kaya nasa kalahati papuntang Mahayan Realm, pero sabi ni Hanju wala bang Mahayan Realm level sa Righteous Path, pero sagot ni Duko na mayroon naman, pero karamihan sa kanila ay malapit ng mag-ascend at umakyat sa Immortal World kaya ayaw na nilang magparamdam para makipag-away. Habang nag-uusap sila ay nakabalik na sila sa sekta, at tumingin ng seryoso si Hanju at sinabing dahil marami ka nang naibahagi sa akin ay sasabihin ko rin sa iyo ang isang bagay na ako at ang sect leader lang ang nakakaalam, kaya napakunot noo si Duko na walang problema fellow Taoist Hanju, sabihin mo lang. Sabi ni Hanju na buhay na muli ang Demon Emperor. Sa tingin mo ba na konektado dito ang 5 puwersa ng Demon Path? Kaya nanlaki ang mga mata ni Duko na sinabing buhay na muli ang Demon Emperor, delikado ta. Kasabay nito nalaman din ng sect leader na may dumating na Tribulation Crossing Realm guest elder sa sekta, kaya agad siyang nagutos na maghanda ng marangyang cave dwelling bilang pagtanggap dito. Sa itaas ng mga ulap, isang maitim na ulap ang rumaragasang lumipad sa langit, at nasa ibabaw nito ang 2 figura na nakaupo sa pagninilay, at isa sa kanila si Su Chi na nagtanong, Senior, saan ba talaga tayo pupunta? Mula nang sumama siya kay Luo Kyumo ay kung saan-saan na sila napadpad, at madalas silang makatagpo ng natural disasters at minsan pa ay napupunta sa mga sinaunang Forbidden Land, kaya sobrang hirap ng pinagdaanan nila. Hindi mapakali na tanong ni Su Chi, talaga bang totoo ang sinasabi mong malaking pagkakataon? Kaya malamig na sagot ni Luo Kyumo, tanong ka ng tanong, hindi ka ba napapagod kung wala lang yang mga malas na nangyayari? Sana ay matagal na tayong nakarating, malas ka talaga. Hindi sang-ayon si Su Chi na sinabing ako pa talaga ang malas, bakit laging ikaw ang napapahamak, at kung iisipin mo mataas ang cultivation mo pero ako mahina lang ang katawan ko kaya hindi ko natakaya. Totoo ngang sa buong biyahe dahil sa pinagsamang malas ni Su Chi at ng sumpa ni Hanju ay sobrang daming malas ang nangyayari kay Luo Kyumo, at doon paminsan-minsan tinatamaan sila ng heavenly punishment. At nakakasalubong ng mga creeper sa gubat, inaatake ng mga peteng habang may buhawi sa langit. At nang pumasok sila sa isang legendary ancient secret realm, wala pa silang napala, at halos mabura pa sila, nang banggitin ang pangalan ng isang makapangyarihan. Si Su Chi ay nasaktan din pero mababaw lang ang mga sugat niya, kaya isinisisi lahat ni Luo Kyumo ang kanilang kapahamakan kay Su Chi bilang malas. Pero para kay Su Chi hindi naman ganoon, kasi sa tingin niya lagi naman niyang nagagawang gawing swerte ang mga malas noon. Sa kabila ng lahat ng abala ay malapit na rin sila sa destinasyon, kaya itinuro ni Luo Kyumo ang unahang lugar, na puno ng maitim na ulap at kulog, at sabi niya, malapit na tayo at ang taong ipapakita ko sa iyo ay ang Demon Emperor. Sa unang pagkakataong marinig ang pangalang yun ay nagtanong si Su Chi tungkol sa ugnayan ng Demon Emperor at ni Demon Master kung magkapatid ba sila, pero ipinaliwanag ni Luo Kyumo na pareho lang silang kabilang sa Demon Path at wala silang totoong relasyon. Pero sino ang mas malakas? Pero hindi rin sigurado si Luo Kyumo, kasi ang alam lang niya ay mas maaga nagpakita ang Demon Emperor at mas mataas ang katayuan nito sa mga demonyo. Binalaan ni Luo Kyumo si Su Chi na bawasan ang pagsasalita pagdating nila roon. At sumabay lang sa mood niya. Hindi nagtagal nakasalubong nila ang isang dambuhalang sandworm, kaya napabuntong hininga si Luo Kyumo nang may pagsuko na sinabing, hasanay nako. Samantala sa isang wasak na palasyo ng hari, nakahiga si Chaotic Heavenly Dog sa tabi ng Dragon Throne at may itim na collar ang leg nito, kaya mukha talaga itong bantay na aso, at doon nakangangalang itong nakatitig sa kawalan na parang nawalan na ng kaluluwa. Mahinang bulong ni Ji Naihi sa sarili na sa wakas nakabalik na rin ako, at alam mo ba kung gaano ako maimpluwensya dati, pero hindi sumasagot si Chaotic Heavenly Dog at sanay na ito sa mga sariling sinasabi ni Ji Naihi, at sa mata nito baliw na talaga si Ji Naihi. Lalo pang naging masigla si Ji Naihi habang nagsasalita, at ngayon recite tayo ng tula na ako ang nagpayanig sa pundasyon ng daang henerasyon at ginamit ang mahabang latigo para pamahalaan ang buong mundo, na nilamon ang 4 na sulok para burahin ang mga masamang pintuan at tinapakan ang kataas-taasan para utusan ang sansinukob na ginamit ang martilyo at latigo para hagupitin ang mundo. Ang aking kapangyarihan ay yumanig sa 4 na karagatan, pero bago pa siya makatapos, may marahang tunog ng mga yabag na papalapit at nagsabing magaling, at ang mga nagawa ng Demon Emperor ay pupurihin sa loob ng 1000 henerasyon, at doon ay pumasok sa bulwagan ang 2 figura, pero malamig na nagtanong ang Demon Emperor, sino kayo? Nagtaas din ng boses si Doggy, sino yan na pumupuri sa isang baliw? Sabi ni Luo Kyumo habang nakangiti ako si Luo Kyumo, at nang marinig ko ang paggising ng kamahalan ay agad akong dumating para maglingkod. Sinaliksik siya ni Ji Naihi nang walang ekspresyon at tinanong, ikaw ba ang nag-utos para may magpagising sa akin? Kung gayon magsalita ka, anong gantimpala ang gusto mo? Sabi ni Luo Kyumo, kung muling mapamunuan ng kamahalan ng mundo ay yun na ang pinakadakilang hiling ko, pero sabi ng Demon Emperor na anong ibig mong sabihin doon?
Kung aakyat ako sa Immortal World sa hinaharap ay siguradong sasama ako sa Demon Palace at sa mas mataas na realm at actually ang pag-iisa sa mundo sa ilalim ng Demon Path at pagkontrol sa Mortal Realm ang misyong ipinagkatiwala sa amin ng Demon Palace sa aming mga panaginip. Nagliwanag ang mga mata ni Jinaihi na sinabing ang Demon Palace sa higher realms kapag umakyat ako doon papayag kaya ang Demon Palace na gabayan ako. Sabi ni Luo Kyumo na kung maibabalik ng kamahalan ng kataas-taasang trono ay tiyak na tutulungan kayo ng Demon Palace sa tribulation ng pag-akyat. Sobrang natuwa si Jinaihi sa balita at agad na inimbitahan si Luo Kyumo na maupo, at pagkatapos ay bahagyang napakunot ang noo ni Jinaihi nang tumingin kay Suchi na tinanong at sino naman ta. Napansin din ng Chaotic Heavenly Dog si Suchi at halos hindi makapagsalita sa gulat at naisip hindi ba't disipulo ito ng aking master. Ipinakilala siya ni Luo Kyumo bilang secluded disciple ng Demon Master at sinabing abala sa cultivation ng Demon Master kaya ipinadala niya ito para maglingkod. Hindi natuwa si Jinaihi na sinabing isang disipulo lang ang pinadala para maglingkod sa akin ganyan ba ako tratuhin ng Demon Master pero ipinaliwanag ni Luo Kyumo na palaging loner ang Demon Master at palihim at uhaw sa dugo ito kaya baka nga mas mabuti pa ang pagkawala nito dito at sa katunayan ang pagpapadala ng disipulo ay malinaw na nagpapakita ng panig niya at makakatulong para mas mabilis nilang pag-isahin ang Demon Path. Hindi nakilala ni Suchi si Doggy at inisip na hindi naman talaga mukhang aso ang asong yan. Doon lang naalala ni Doggy ang huling beses nilang naghiwalay kasi noon ay tuta pa lang ito nang umalis si Suchi. Tumingin ng makahulugan si Luo Kyumo kay Suchi na sinabing ito ang malaking pagkakataong binabanggit ko hindi ka bababati. Wala nang nagawa si Suchi kundi mapilitan at magbigay galang sa Demon Emperor, pero dahil sa paraan ng pagbati ni Suchi ay parang nanlamig ang buong katawan ni Jinaihi. Itinulo niya ang Chaotic Heavenly Dog sa tabi niya at sinabi kay Suchi na mula ngayon ikaw na ang bahala sa aso ko. Dahil ginawa siyang tagapag-alaga ng aso ay syempre hindi natuwa si Suchi pero hindi rin siya naglakas loob magreklamo at sa kabilang bandalihim namang natuwa si Chaotic Heavenly Dog na naisip na maaari kayang ipinadala ni Master Hanju si Suchi para iligtas ako mabuti kasi at least may pamilyar na kasama ko at kailangan ko na lang makahanap ng pagkakataong maibunyag ang tunay kong pagkatao sa kanya. Pagkatapos ay malamig na sabi ni Jinaihi kay Luo Kyumo na ako naman ang may kailangan sayo. Pumunta ka sa Great Swallow at hanapin mo ang sekta na tinatawag na Jade Pure Sect, at patayin mo ang cultivator na si Hanju, kaya pagkarinig nito ay parehong nagulat si Chaotic Heavenly Dog at si Suchi. Natigilan si Luo Kyumo na naisip na ito na naman ang Jade Pure Sect bakit gusto ring targetin ng Demon Emperor ang Jade Pure Sect. Pero napatawa si Luo Kyumo nang may halong pagod na sinabi sa Demon Emperor hindi ka talaga nagpapaligoy-ligoy ano kasi kakakilala lang natin pero nang ahas ka agad na utusan ako. Iginiit ni Jinaihi na napakahalaga kasi ng bagay na ito at tinukoy ang kanyang pinagkakatiwalaang tao na agad nang umalis at sumagot na lang si Luo Kyumo ng oo. Pero hindi naman niya sineryoso kasi napakalayo ng Great Swallow at tamad din siyang pumunta roon, at bukod pa roon na naku na rin ni Demon Lord Zuan Qingjun ang gawain yun kaya wala nang dahilan para sumama pa pero dahil tinanggap ko na ang gawin ay sige pupunta na lang din ako pero actually sabi ko willing akong maglingkod sa'yo pero pagpapakitang gilas lang yun kasi isa ka lang namang gamit tapos ang taas pa ng asal mo sa akin. Pero ano kaya ang ginawa ng cultivator na si Hanju kay Jinaihi kasi kabubuhay lang uli nito at gusto niya itong ipapatay, kaya lalo pang naging curious si Luo Kyumo tungkol kay Hanju. Sa kabilang panig si Hanju ay nakaupo at umiinom ng tsaa habang pinapanood ang mga disipulo niyang naglalaban. Pagka-breakthrough sa Nascent Soul Realm ay matagal nang gustong subukan ni Merong Chi ang sarili niya laban sa Dark Prison Chicken, at sumali rin si Yang Tiandong. Umaasa sa mas mataas niyang cultivation level ay madalas apihin ng Dark Prison Chicken si Yang Tiandong at ang iba pa pero dahil mas mataas ang cultivation ni Chicken Lord ay wala ni isa sa kanila ang makatalo sa kanya. Biglang nakatanggap si Hanju ng system notification na si Luo Kyumo na isang level 4 Mahayana Realm at isa sa 5 Venerables ng Demon Path at hindi siya natuwa na hindi siya binigyan ng respeto ni Jinaihi kaya naging interesado siya sa'yo kasi gusto kang ipapatay ni Jinaihi kaya ang kasalukuyang favorability niya sa'yo ay 1 star. Nagtaka si Hanju ano ta kasi sinusumpa kita araw-araw tapos magkakaroon ka ng magandang kalooban sakin. Natuwa si Hanju na inisip magkakaroon ba ng internal conflict ang 5 Venerables ng Demon Path at si Jinaihi, kaya agad niyang inilabas ang Book of Misfortune at gustong ipagpatuloy ang pagwasak sa mental state ni Luo Kyumo at naisip na baka sa sobrang irita ni Luo Kyumo ay tuluyan niyang kalabanin ng Demon Emperor. Sa panahong yun nadiskubre ni Son Chang'e na ang cultivation ni Fang Liang ay na-stock sa ika-level 9 ng Foundation Establishment Realm at parang umabot na sa hangganan at hindi na makausad pa. Sa totoo lang napakabilis na nga ng pag-angat ni Fang Liang kumpara sa labas na mundo pero dahil ito ay secluded Immortal Mountain kaya sobrang siksik ng spiritual energy rito kaya parang mabagal lang ang progreso niya.
Gusto ni Sun Chang'an na tulungan siya ni Master Hanju na hanapin ang dahilan kasi hindi na umuusad ang cultivation ni Fang Liang kaya napanghihinaan na ito ng loob nitong mga huling araw. Alam naman ni Hanju ang dahilan pero gusto niya lang isipin ni Fang Liang na isa lang siyang ordinaryong tao kaya sinabi niya na walang problema at sadyang mahina lang ang aptitude niya kaya kailangan lang niyang magtiyaga sa secluded cultivation. May alinlangan si Sun Chang'an na sinabing talaga bang magpapatuloy lang siya sa secluded cultivation master pero sumagot si Hanju ang secluded immortal mountain ay hindi tumatanggap ng tamad ng pero nakikita ko ang potensyal niya. Pagkarinig nito medyo nahiya si Fang Liang, kasi totoo nga na kumpara sa mga uncle master niya ay wala siyang silbi ngayon. Ang mga tiyuhin ko ay nasa nascent soul realm level na, at pati ang demon pet ng master ay mas mataas pa ang cultivation kaysa sa akin. Kaya sobra talaga akong naiinggit sa dami ng natutunan nila sa master. Samantala sa labas ng Grand Hall ng Jade Pure Sect pinagmamasdan din ni Nine Cauldron Sage ang langit kung saan may nagaganap na laban ng magic at hindi na ganoon kalakas ang epekto ng ganitong tanawin ngayon dahil dumarami na ang mga nascent soul realm cultivator sa Jade Pure Sect at hindi na ito ang pinakamataas na level sa sekta. Dahil dito at dahil mababa ang cultivation ni Sect Leader Li Qingzi ay naging mayabang ang ilang elder na mas mataas ang cultivation at lalong napapabayaan ang tungkulin nila sa sekta. Kaya dahil dito ay medyo na bad trip si Nine Cauldron Sage, kaya pinagalitan niya ang mga elder na bumalik sa tungkulin at huwag sayangin ang cultivation resources sa Catamaran. Halatang mas bagay pa raw siyang maging sect leader kaysa kay Li Qingzi, lalo na't si Nine Cauldron Sage ay nasa ika-level 9 ng Fusion Void Realm at malapit na sa Union Realm. Dahil kaunti lang ang mas malakas sa kanya sa Jade Pure Sect kaya wala ring nagtangkang bastyusan siya. Tumingin si Nine Cauldron Sage sa labanan sa langit. At hindi maiwasang sabihin na pati demon pet ng God-slaying elder ang cultivation nito ay kayang tumapat sa akin. Kailangan ko ng bilisan ang pag-usad ko lalo na ngayong nagsisimula ng kumilos ang mga demonic sect, sa oras na yun sa labas ng isang ancient secret realm sa Overseas, ay natapos ang isang matinding labanan at sa wakas napatay na nina Zuan Shishi at Zhou Fan ang lahat ng kalaban. Sa mga nakaraang taon si Zhou Fan para iligtas si Mu Fachu na nakulong sa Secret Realm ay tumangging umalis kasama si Zuan Shishi kasi matibay ang paniniwala niyang hindi papatay si Brother Mu Fachu. Pagkatapos maalis ang mga kalaban at patuloy siyang naghuhukay sa mga guho, pero pinayuhan siya ni Zuan Shishi na nakaselyo ang relic na ito mula sa loob kaya ang mga cultivator na nasa ibaba ng Tribulation Crossing Realm level ay hindi ito mabubuksan mula sa labas. Pero ayaw makinig ni Zhou Fan at araw-araw taon-taon nagpupursige lang siya. At sabi niya na maski bangkay lang niya ay gusto kong maiuwi si Brother Mu Fachu, pero binigyan siya ni Zuan Shishi ng huling palugit na hindi na nila kayang ipagpatuloy ang pakikipag-away sa tatlong sekta na yun. Marahil dahil sa pagiging tapat ni Zhou Fan, hindi nagtagal ay nakita niya ang mekanismo ng pasukan. Pag-activate ng mekanismo, tinilapon si Zhou Fan ng malakas na puwersa, pero doon hindi inasahan ni Zuan Shishi na sa level ng cultivation ni Zhou Fan ay mabubuksan niya ang mekanismo na yun. Isang malaking bugso ng enerhiya ang sumirit paitaas pero hindi yun ang masamang puwersang dati nilang kinatatakutan. Nang mawala ang enerhiya, muling lumitaw ang pasukan ng relic sa harap nila. Agad na tumakbo papasok si Zhou Fan pero pinigilan siya ni Zuan Shishi kasi may kutob siyang kakaiba ang relic na ito at halos gumuho na ang relic kaya maingat silang umusad. Sa pinakaloob, naramdaman nila ang presensya ng isang buhay na tao, at totoo nga buhay pa si Mu Fachu. Masayang tumalon si Zhou Fan papunta kay Mu Fachu na sinabing brother. Pero nang dahan-daang iangat ni Mu Fachu ang ulo niya ay nagpakita ang mga mata nito ng nakakatakot na pagnanasang pumatay at walang sabi-sabi ay dahan-daang tumayo si Mu Fachu, habang si Zuan Shishi ay hindi maramdaman ang bakas ng demonic aura na naramdaman niya noon. Masayang ikinwento ni Zhou Fan ang mga laban nitong mga nakaraang taon, pero hindi niya napansin ang kakaiba kay Mu Fachu. Sa sandaling yun biglang umatake si Mu Fachu, at itinusok ang kamay niya sa dibdib ni Zhou Fan, kaya huli na para mapigilan pa ni Zuan Shishi. Sinunggaban ng kabilang kamay ni Mu Fachu ang balikat ni Zhou Fan, at marahas na binunot ang puso nito. Malamig na tinitigan ni Mu Fachu ang tumitibok na puso ni Zhou Fan na para bang hindi brother ang nasa harap niya kundi kaaway, kaya doon ay patay na si Zhou Fan. Sa sobrang galit inatake ni Zuan Shishi si Mu Fachu, pero huminto muna ang kwento rito, kasi sa kabilang panig nagsimula rin si Hanju sa isang mahiwagang laban at ang kalaban niya ay ang Demon Lord na si Zuan Qingjun. Ginamit niya ang lahat ng kaya niya pero hirap pa rin siyang makadepensa, dahil sobrang lakas ni Zuan Qingjun. Kahit paulit-ulit siyang natatalo, patuloy pa rin siyang lumalaban, at halos tumatagal lang siya ng 2 minuto at kalahati. Actually ay ibinaba na ni Hanju ang combat level ni Zuan Qingjun sa ika-level 3 lang ng Mahayana Realm pero wala pa rin siyang tsansang manalo.
Kaya mukhang kapag nakaharap niya ngayon ng Demon Emperor ay siguradong kamatayan lang ang haharapin niya at sa katunayan si Hanju na nasa ika-level 3 ng Tribulation Crossing Realm na ay mas lalong bumagal ang cultivation progress at sobrang ikinabahala niya ito. Biglang may dumating na system notification, at sabi niya ano namamatay na naman si Joe Fan puro demonic path cultivator ang mundo at talagang malapit nang sumabog ang kaguluhan kay para mapabilis ang sariling cultivation ay nagkulong si Hanju sa seclusion ng 3 taon. Ang unang ginawa niya paglabas ng seclusion, ay puntahan ang master at senior sister niya para i-upgrade ang heavenly puppets nila. Doon dali-daling lumapit si Sun Chang'an kay Hanju na sinabing master sa wakas lumabas ka na rin sa seclusion at karaniwan ay kalmado si Sun Chang'an, kaya tinanong siya ni Hanju kung ano ang problema. Sabi nito na si Fang Liang po at sa loob ng 3 taon ninyong pagse-seclusion ay na-stock pa rin ang cultivation niya sa ika-level 9 ng Foundation Establishment Realm at kahit gamitan ng elixir ay wala pa ring progreso. Master, sinabi ninyo 3 taon na ang nakalipas na kailangan lang niyang magtiyaga sa secluded cultivation pero ngayon mukhang talagang umabot na siya sa hangganan ng talento niya at doon naalala ni Hanju na maaaring may kinalaman sa pinagmulan ni Fang Liang ang dahilan kung bakit hindi ito makausad at ang tinatawag na paglabas ng swerte ng langit at lupa kapag nakapag-breakthrough na sa Golden Core Realm ay talagang hindi pala ganoon ka-simple. Sa puntong yun tinawag ni Hanju si Fang Liang sa Innate Cave Abode. Kaya sobrang kabado ni Fang Liang na sinabing hindi kaya palalayasin ako ni Grandmaster sa sekta pero pinalakas loob siya ni Sun Chang'an na kapag mismong si Master Hanju na ang kumilos ay siguradong may solusyon. Inutusan ni Hanju si Sun Chang'an na puntahan sina Chang Yu at Shizuan Ferry sa kani-kanilang cave abode at kuhanin muna ang kanilang heavenly puppet para i-upgrade. Habang sumusunod si Fang Liang kay Hanju papasok sa Innate Cave Abode, malungkot na sinabi ni Manok na ang swerte ninyong lahat sa talento pero si Little Fang Liang ay parang dito na matatapos ang cultivation niya kasi kadalasan hindi masyadong nakikialam ang master sa landas ng cultivation ng iba. Sa totoo lang imbes na magpumilit si Fang Liang dito sa bundok ay baka mas mabuti pang bumaba siya at mamuhay bilang mayaman sa loob ng 100 taon. Hindi natuwa si Sun Chang'an sa sinabi ni Manok kasi disipulo niya si Fang Liang. Pero ang magagawa lang niya ay manalangin para rito ng tahimik at sinabing umaasa akong matutulungan ka ng Grandmaster mo rito lalo na at ikaw ang pinakamahusay sa pangingisda sa ating grupo. Sa loob ng Innate Cave Abode, sinimulan ni Hanju na siyasatin ang katawan ni Fang Liang gamit ang 6 paths of spiritual power. Napag-alaman ni Hanju na kumpleto na ang mga kondisyon ni Fang Liang para makapag-breakthrough sa Golden Core Realm level pero may kumpol ng enerhiya na humaharang sa energy center nito at pinipigilan siyang makabuo ng Golden Core at ito ay parang selyo o restriction at sapat ang lakas nito para hindi ma-detect ng isang Union Realm Cultivator at kung hindi pa umabot si Hanju sa level ng Tribulation Crossing Realm ay malamang hindi niya ito matutuklasan at yun rin ang dahilan sa kung bakit hindi alam ni Sun Chang'an ang dahilan. Sinabi ni Hanju kay Fang Liang na matagal ka na ring disipulo dito natuklasan mo na ba kung ano ba talaga ang habol sa cultivation. Nanginginig si Fang Liang at nag-alangan sandali bago sumagot na sinabing para maging immortal ano nga ba ang layunin ng pagiging immortal. Sumagot siya na ang pagkukultivate ay para makamit ang walang hanggang buhay. Kaya hindi napigilan ni Hanju ang pagganang loob niya kasi hindi man kahanga-hanga ang cultivation nito ang tiyaga niya ay talagang nagpapakita ng aking mga itinuturo. Tanong ni Hanju sa hinaharap mapipigilan ka ba ng kapangyarihan benepisyo o mga babae sa landas mo sa cultivation at matatag na sagot ni Fang Liang na hindi po noon man o sa hinaharap. Ulila ako noon at mag-isa lang at ang Grandmaster ang kumupkup sa akin kaya lubos akong sumasang-ayon sa pilosopiya ninyo sa cultivation na ang lahat ng iba ay mababa at cultivation lang ang pinakamataas. Tumango si Hanju sa kasiyahan na sinabing kung bibigyan kita ng pagkakataong umusad ng mataas ano ang gagawin mo pagkatapos. Napaluhod si Fang Liang na tuwang-tuwa at puno ng paggalang na sinabing handa po akong durugin ang aking buto at ikalat ang aking abo para sa Grandmaster ay mali po pala ang ibig ko pong sabihin ay magpapaubaya ako ng buong buo sa cultivation at hindi na makikialam sa makamundong bagay at hindi kayo bibigyan ng sakit sa ulo Grandmaster. Nang makita ni Hanju na sobrang seryoso at takot si Fang Liang ay tumango siya ng may kasiyahan na naisip na mas bagay yan. Agad na sinimulan ni Hanju ang 6 Realms of Reincarnation technique at sabi niya kung sinasabi ng Master Sun Chang'an mo na kulang ang talento mo ay bilang Grandmaster mo naman ako na ang bubuo ng talento para sa'yo kaya doon sa paligid ni Hanju ay nagsimulang magsama-sama ang mga sinulid ng gintong liwanag. Si Fang Liang na naramdaman ang rumaragasang espiritual na kapangyarihan sa paligid niya ay napuno ng pagtataka at paghanga gaano ba kataas ang cultivation level ng Grandmaster at sa sandaling iyon ay nakatanggap si Hanju ng system notification na umakyat na ang favorability ng iyong Grand Disciple na si Fang Liang sa'yo kaya ang kasalukuyang favorability ay 5 stars kaya doon ay tanong niya na 5 stars pa lang at hindi PN pinakamataas kaya kailangan ko pang humanap ng paraan para mas pataasin ang favorability nito sa akin. Itinulak ni Hanju ang condensed golden light papunta sa energy center ni Fang Liang.
kaya naramdaman ni Fang Liang na parang hinugot agad ang kanyang spiritual sense. Pagmulat niya, tila nasa malawak na Great Void siya na napapalibutan ng napakaraming gintong liwanag. Pagkatapos ay narinig niya ang malamlam na boses ni Hanju na sinabing magkakaiba ang paraan ng pag-breakthrough sa Golden Core Realm kasi ang karamihan ay direktang nagtitipo ng Golden Core at sa katunayan kaunti lang ang nakakapasok sa Great Void gamit ang kaluluwa at nagagamit ang resonance ng langit at tao para buuin ang Golden Core at mas kakaunti pa ang mga cultivator na ginagamit ang sariling katawan nila bilang binhi para magbukas ng bagong landas dahil sa sarili nilang talento at ang mga taong yun ay nagiging walang kapantay na cultivator. Ramdam ni Fang Liang na marahas na bumabangga ang kanyang kaluluwa sa Great Void, habang ang enerhiya ng Great Void ay unti-unting namumuo sa harap niya. Sabi ni Hanju na pinipigilan siya ng tadhana bakit pinipigilan ng tadhana ang aking disipulo? Kung ganoon ngayon ako si Hanju ay handang isakripisyo ang aking cultivation at haba ng buhay para basagin ang dambuhalang tadhanang ta. Sa impluensya ni Hanju ay unti-unting namuo ang enerhiya ng Great Void bilang Golden Core. Nagulat si Fang Liang sa sinabi ni Hanju na handa daw siyang isakripisyo ang cultivation niya para sa akin kaya namumula ang mga mata ni Fang Liang. Para lang mapanindigan ang papel niya ay malakas na sigaw ni Hanju na kapag ang isang disipulo na nasa aking nasasakupan ay gustong umangat ay kahit ang langit ay hindi siya mapipigilan. Pagkatapos nito ay binasag ni Hanju ang kumpol ng enerhiya sa loob ni Fang Liang. At sa tulong niya ay kusang nagsimulang mag-condense ang spiritual power ni Fang Liang tungo sa isang Golden Core. Kasabay nito may isa pang system notification na dumating na umakyat na ang favorability ng iyong grand disciple na si Fang Liang sa'yo kaya ang kasalukuyang favorability ay 6 stars, kaya natuwa si Hanju na sinabing talagang epektibo pa rin ang lumang style at nakakaantig pa rin ang puso. Little Liang, nilinis ko na ang lahat ng harang para sa'yo at nasa sayo na nakasalalay ang iba at kung sakaling mapansin mong espesyal ka balang araw ay sana isipin mo pa rin ang sarili mo bilang ordinaryo. Ganyan ang daan patungo sa mahabang buhay at huwag mong sundan si Zhou Fan. Samantala may kakaibang nangyari sa langit sa itaas ng cave abode, kasi kumislap ang makulay na liwanag sa ibabaw ng Jade Pure Sect at alam ni Shizuan Fairy na may ipinanganak na prodigy. Habang naglaho ang kumpol ng enerhiya ay parang bagyo ang dumaan na walang katapusang true energy sa energy center ni Fang Liang at pakiramdam niya ay parang nabuksan ang mga meridians niya. Mas lumino ang kanyang pakiramdam at para bang iba na ang buong mundo. Hindi nagtagal ay nagsimulang umulan mula sa langit ng gintong nyebe kaya ang mga ulap ay nag-anyo na mistulang mga celestial maiden na nagkakalat ng mga bulaklak, kaya laking gulat ng mga disipulo ng Jade Pure Sect. Sinalo ni Shizuan Fairy ang isang snowflake at sinabing, ito ang heavenly bestowed fortune gold snow at mukhang may bagong prodigy na talagang ipinanganak ngayon at sa loob-loob naman ay nagulat si Sun Chang'an at nagtaka kung talagang binago ng master niya ang kapalaran ni Little Fang Liang laban sa langit. Sa main hall ng Jade Pure Sect ay napatingala si Nine Cauldron Sage sa gintong nyebeng bumabagsak sa langit at napabulalas na ito ang unang beses na nakakita ko ng ganitong phenomenon mula nang magsimula akong mag-cultivate at sabay-sabay ding sumang-ayon ang mga elder na lumalakas ng gusto ang kapalaran ng Jade Pure Holy Sect. Sa langit ay naglalaban at naghahabulan ang mga ulap na parang dragon at phoenix. Sa labas ng innate cave abode ay gulat na gulat din sina Dark Prison Chicken at Yang Tiandong habang si Manok ay nagsabi ng may paghanga na tama nga ang phoenix na yun ay kamukha ko. Sa loob ng cave abode ay tiningnan ni Hanju si Fang Liang at mahina kong sinabi na binabati kita kasi nakausad ka na sa Golden Core Realm. Matapos tulungan si Fang Liang na makabuo ng Golden Core ay inutusan siya ni Hanju na ituloy lang ng maayos ang secluded cultivation at manatiling low profile at binalaan siyang huwag tularan ang malas na landas ni Zhou Fan at noon ay hindi pa lubos na nauunawaan ni Fang Liang ang ibig sabihin ni Hanju pero sigurado siya na ang pagsunod sa payo ng Grandmaster ay hindi kailanman magiging mali. Kinabukasan nang lumabas siya mula sa innate cave abode pakiramdam niya ay para siyang nakalipas ng isang buong panahon. Si Yang Tiandong ang unang nakapansin na nagtagumpay si Fang Liang at sa luha ng pasasalamat ay sinabi ni Fang Liang na inali ng Grandmaster ang kanyang cultivation progress at lifespan para baguhin ang talento ko. Lahat ay nagulat at nagtaka kung ang heavenly anomaly ba ay dahil sa pagbabago ng talento niya. Sa loob ng cave abode sinabi ni Hanju sa kanila na huwag nang gawing malaking bagay ito at itago lang ang usapin ni Fang Liang at dahil bumabalik na ang mga demonic path cultivator ay walang sinuman sa kanila ang dapat gumala sa bundok kaya dapat manatili silang lahat dito at ituloy ang secluded cultivation. Tahimik na namangha si Yang Tiandong kung gaano kataas ang cultivation level ng master niya para mabago ang talento ng isang tao at makalikha pa ng heavenly phenomenon. Hindi rin inasahan ni Manok na isasakripisyo ng master ang sariling cultivation progress at lifespan nito para sa isang disipulong katamtaman lang ang talento kaya sabi niya na hindi pa yun kailanman nangyari dati. Lalong tumaas ang paggalang ni Merong Chi sa Grandmaster at naisip na kahit palaging malamig ang kilos ng Grandmaster ay malinaw na malinaw ang panig niya pagdating sa mga disipulo.
Pero ang pinakamasaya ay si Sun Chang'an dahil walang mas nagmamalasakit sa cultivation ni Fang Liang kaysa sa kanya. Nang makita niyang umiiyak pa rin si Fang Liang ay lumapit siya para pakalmayan nito na sinabing siguradong may dahilan ang Grandmaster mo sa ginawa niya at hindi niya yung gagawin ng walang kumpiyansa sa tagumpay. Palaging nakatuon sa secluded cultivation si Master Hanju at hindi siya basta-basta tumatanggap ng disipulo. Maraming magagaling na disipulo sa Jade Pure Sect, pero bakit iilan lang tayo rito at sasabihin ko sa iyo nung naligaw ako dahil sa emosyon ay sinwerte akong kupkupin at gabayan ng Grandmaster mo at doon ko nakita ang tunay na halaga at misyon ng buhay ko. Ang dahilan kung bakit napakasiksik ng spiritual energy sa secluded Immortal Mountain ay dahil sa akin at sa Fusang Tree at siningit din ni Manok na akala mo ba nandito lang ako dahil matako ako pero ako ay totoong phoenix na buo at walang kulang. Tinapak din niyang Tiandong ang ulo niya na sinabing laging sinasabi ng mga adoptive father ko sa labas na may bloodline daw ako ng Demon Saint pero hindi ko pa rin alam kung gaano ako kalakas pero nagtaka naman si Merong Chi na sinabing ako wala namang espesyal sakin kaya bakit? Iwinagayway ni Sun Chang'an ang kamay niya at sinabing hindi mo ba napapansin na marami kang naiintindihan kahit hindi itinuturo sa'yo kaya doon naliwanagan si Merong Chi na talaga bang yun ang talento ko kaya dagdag ni Sun Chang'an na sa madaling sabi ay walang tamad sa secluded Immortal Mountain at wala ring ordinaryong tao rito at lahat tayo ay mga alas na pinili ni Master. Doon lang naunawaan ni Fang Liang kung bakit sobrang taas ng threshold para makapasok sa secluded Immortal Mountain at naisip niya na kaya pala wala nang iba pang natanggap na disipulo matapos siya. Sa pag-iisip na yun ay muli siyang umiyak at naunawaan niyang hindi pala siya walang kwenta, kundi gustong pagpatuloy lang siya ng Grandmaster sa secluded cultivation habang naghihintay ng pagkakataon. Sa puso niya yumuko si Fang Liang kay Hanju ng daan-daang beses at sinabing, binigyan ako ng Grandmaster ng pagkakataon at hindi ko siya bibiguin. Kaya doon sa loob lamang ng kalahating taon, matibay na naipundar ni Fang Liang ang unang level ng Golden Core Realm, at pagkatapos ay lalo pang bumilis ang kanyang cultivation na para bang lumilipad, at opisyal na nagsimula na ang isang alamat mula sa sandaling iyon. Dahil sa talento niya bilang isang anak ng langit at lupa at kasama ang kanyang sipag at tiyaga, umabot si Fang Liang sa ika-level 3 ng Golden Core Realm sa loob lamang ng 3 taon. Si Manok Sun Chang'an at ang iba pa ay tuluyang natulala at sinabing sa bilis ng pag-usad ni Fang Liang ay siguradong hindi magtatagal at mahahabol o malalampasan pa sila. Isang araw muling nagpakita ng kakaibang pangyayari sa langit, kasi may bowl ang apoy na bumagsak mula sa itaas, at diretso papunta sa secluded Immortal Mountain na nag-aalab. Inakala ni na Manok at Yang Tiandong na inaatake sila ng mga demonic path cultivator kaya agad silang nag-alerto. Sinabi nila na panahon na para mag-ambag tayo sa secluded Immortal Mountain kasi paano natin haharapin ang Master kung hindi man lang natin mapipigilan pero hindi inaasahan ng lahat bago pa man tumama sa lupa ang bowl ang apoy. Bigla itong nagbago ng direksyon at tumama kay Fang Liang sa ulo. Lahat ay nagulat at naisip nila patay na kasi na-aksidente ang paboritong disipulo ni Master, kaya anong gagawin nila? Pero ang bowl ng apoy ay nagdulot lang ng maliit na bukol sa ulo ni Fang Liang tapos gamulong na lang sa gilid. Sa masusing tingin para itong Spirit Stone at naramdaman ng lahat na sobrang siksik ng spiritual energy sa batong yon, kaya agad nilang pinapante si Fang Liang kay Hanju para masuri ito. Sinaliksik ni Hanju ang bato at sinabing kasing laki ito ng kamao na may malalim na lilang ningning at halatang hindi ordinaryong bato. Sa isip ni Hanju na ganito ba talaga kapag anak ng langit at lupa kasi kusang dumarating ang oportunidad kahit hindi ka umaalis ng bahay ang galing naman. Hiniling niya kay Fang Liang na ibigay muna sa kanya ang bato para masuri pa, at pagkatapos ay naglabas si Hanju ng Heavenly Puppet at sinabing bumuo ako ng bagong henerasyon ng produkto at sayang wala akong angkop na material para kayanin itong puppet ang lakas ng isang Tribulation Crossing Realm Cultivator kaya kailangan ko munang buwagin ito para mapanatili ang spiritual power ng hiwa-hiwalay pero kahit makasalubong mo naman ang isang Union Realm o mababang level na Tribulation Crossing Realm Cultivator at basta ma-assemble mo ang puppet na ito ay mililigtas nito ang buhay mo kaya ituring mo na bilang kapalit ng Spirit Stone mo. Nagpasalamat si Fang Liang at masayang umalis at doon napaisip si Hanju na kung naakit ang Spirit Stone sa isang anak ng langit at lupa ay siguradong hindi ito basta ordinaryong bagay. Sa oras na yun ay biglang nagising ang Heaven Earth Grass na natutulog sa cave, at dahil sa pamilyar na amoy ay bigla nitong sinabi, Master nakita ko na ang batong yan noon. Nagulat si Hanju at tinanong ang Heaven Earth Grass talaga nakita mo na, kaya sumagot ang damo na ang dating may-ari ko po ay lagi siyang may hawak na ganyang bato habang nagko-cultivate. Gulat na gulat si Hanju na sinabing ano isa itong bato na hawak ng immortal dati galing ba talaga sa upper immortal world. Mukhang pinakintabang Spirit Stone ng kung sino kaya malinaw na mataas ang pagpapahalaga rito ng mga immortal sa upper immortal world. Ginamit ni Hanju ang kanyang spiritual sense para masuri ito ng mabuti pero kahit anong gawin niya ay tila Spirit Stone lang talaga ito bagamat mas marami ang laman na spiritual energy kaysa sa anumang Spirit Stone na nakita niya noon.
Minsan na siyang nakabasa ng aklat na naglalarawan ng ganitong klase ng treasure at ang mga ganitong bagay ay tinatawag na enlightenment stones at kadalasan daw ay may mga sibuyas na tumutubo malapit dito. Sinasalo ng sibuyas ang spiritual power mula sa enlightenment stone at iniisip ang hiwaga ng sansinukob araw at gabi. Pero doon may naisip siya, wait teka sandali. Kaya doon nag-alalang nagtanong ang Heaven Earth Grass, ano po ang nangyari master, kaya nagpatuloy si Hanju na sinabing, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo na bibigyan kita ng isang buong buhay? At baka ang susi ng buhay mo ay nasa batong ito. Pinayuhan ni Hanju ang Heaven Earth Grass na mag-meditate ng malapit sa bato dahil baka hindi pa umabot ang 100 taon ay makapag-transform na ito. Kaya doon araw-araw na inilalapit ng Heaven Earth Grass ang bato sa tabi nito, at pagkatapos noon ay ipinagpatuloy ni Hanju ang pagse-seclusion. Sa isang kisap mata 7 taon nang lumipas, at habang abala siya sa cultivation ay malaking pagbabago ang nagaganap sa cultivation world at lalong naging aktibo ang mga demonic path cultivator at nagdulot yun ng pangamba sa righteous path. Noon nung nagwawala si Green Python Great Sage sa buong mundo ay diretso nang tumatakas ang mga demonic sect at ang mga nakikipaglaban kay Green Python Great Sage ay halos puro sekta ng righteous path, kaya pagkatapos mamatay ni Green Python Great Sage ay mas mahina ang righteous path kaysa sa demon path. Sa ganitong sitwasyon nakababahala ang biglang paggalaw ng mga demonic cultivator at kumalat pa ang balita sa buong cultivation world na ang Demon Emperor na nawala ng libu-libong taon ay muling nabuhay at layunin ng Demon Emperor na magtatag ng isang demonic path dynasty, na isang dinastiyang pinamamahalaan ng mga demonic path cultivator at nag-iipon siya ng mga demonic path cultivator mula sa iba't ibang panig ng mundo para sumama sa kanya at iba't ibang alamat ang kumalat tungkol sa Demon Emperor. May mga nangangamba na muling lulubog ang mundo sa kaguluhan at mayroon ding wala lang pakialam at palaging may pagbabago ng kapangyarihan sa pagitan ng righteous at demonic sa cultivation world, kaya laging may mga bayani na lumilitaw sa bawat panahon, pero hindi naman kailangang sobrahan ng pag-aalala kasi noon nga ay napakalakas na ni Green Python Great Sage, pero sa huli namatay pa rin siya. At oo nga na ang Demon Emperor ay minsang pinag-isa ang mga demonic path cultivator sa buong mundo, pero matagal na yun at iba na ang panahon ngayon. Sa usapan ay napansin ni Nine Cauldrons Sage na may kakaibang ekspresyon si Li Qingzi na parang may gustong sabihin pero nag-aalangan. Naalala niya bigla ang isang bagay at nagtanong na, Elder Li Qingzi, nagtanong ka noon tungkol sa Demon Emperor ilang dekada na ang nakalipas, kaya may alam ka ba rito? Nag-atubili si Li Qingzi at sumagot na dekada na ang nakalipas ay pinasuri ako ng God-slaying Elder tungkol sa Demon Emperor at baka may napredict siya pero hindi niya ipinaliwanag ng buo at gusto rin niyang huwag ko raw itong ipagsabi sa lahat, kaya ang lahat ay nagulat. Nag-isip si Guan Yugang at nagsabi na maaaring matagal nang nakita ng God-slaying Elder ang darating na sakuna sa cultivation world at kaya hindi niya sinabi agad para hindi tayo mag-alala at alam nating ang tunay na haligi ng Jade Pure Sect ay ang God-slaying Elder at kung pati siya ay nagtanong tungkol dito ay malinaw na hindi maliit ang sakunang paparating. Nagsalita si Liu Bami na sinabing, sect leader, gusto kong ilipat ng direkta ang branch ng Blood Flame Heavenly Sect sa Great Swallow, pwede ba yon? Umiling si Nine Cauldrons Sage na sinabing wala kasing gaanong kalaking espasyo ang Great Swallow para sa inyong lahat, kaya magtayo na lang tayo ng teleportation formation para matulungan natin ang isa't isa at may bahagi ang meron tayo. Kaya pagkatapos ay naging abala ang mga elder ng Jade Pure Sect, at kasabay nito inutusan ni Nine Cauldrons Sage na ang lahat ng contribution tasks ng Jade Pure Sect ay icon central lang sa Great Swallow at ang lahat ng disipulong nasa labas ng Great Swallow ay pinapabalik. Wala pang alam si Hanju tungkol dito, at patuloy lang siyang nagko-cultivate at malayo pa siya sa ika-4 na level ng Tribulation Crossing Realm at sa totoo lang nababagot din siya minsan dahil buong taon siyang nakakulong sa cultivation pero palagi niyang binabalikan ang mga alaala ng nakaraan para punan ang kawalan at kasama rito ang alaala ng dati niyang buhay. Sa dati niyang buhay si Hanju ay isang magaling na chef na nangangarap na pasikitin ang spicy seafood ng pamilya at kakapamana lang sana niya sa seafood restaurant ng lolo niya pero maaga siyang namatay. At hindi man lang niya nagalaw ang nobya niyang nakatakdang pakasalan at nasa isip pa rin ni Hanju ang girlfriend niya sa dating buhay, nang biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Nagulat si Hanju na imposibleng may makapasok sa kanyang innate cave abode na ibang tao, kaya bigla siyang lumingon at nakita ang tanawing nagpainit ng dugo niya. Tiningnan niya ang paso ng Heaven Earth Grass at tama nga kasi bakante na yun. Kasi ang Heaven Earth Grass ay naging anyong tao na at ang nakapagtataka ay hindi ito dumaan sa Heavenly Tribulation habang nagtatransform kasi para sa mga halimaw o espiritu ay kailangan nilang pagdaanan ang Heavenly Tribulation bago maging tao. Naguluhan din ang Heaven Earth Grass dahil nalampasan niya ang Heavenly Tribulation at nakapag-transform kahit hindi pa umabot sa 100,000 years kaya tiningnan ni Hanju ang Enlightenment Stone at tinanong maaari kayang may kinalaman talaga ito. Napakabigat ng kapangyarihan ng batong ito kasi kaya nitong iwasan ang Heavenly Tribulation. Kaya naisip ni Hanju na kung ganoon ibig sabihin ba ay wala nang kailangang pagdaanan pang tribulation kapag nagbe-breakthrough kaya ang regalo ni Fang Liang ay sobrang ganda pala.
Patuloy na pinag-aralan ni Hanju at ni Heaven Earth Grass ang bato at nakalimutang wala palang damit ang Heaven Earth Grass, kaya wala nang nagawa si Hanju kundi lumabag sa kanyang seclusion at bumaba ng bundok para bumili ng damit para rito. Nang mabihisan ay agad na naging cute at medyo clumsy na babae ang Heaven Earth Grass. Pero sa kanyang mga mata at kilay ay may bakas pa rin ng pagiging malamig at aloof at sinabi ng Heaven Earth Grass na ang itsura niya ngayon ay ibinatay niya sa hitsura ng dati niyang master. Hindi naman masyadong na-impress si Hanju at naisip na ang itsura pala ng Immortal ay hindi naman ganoon ka-espesyal kasi mas maganda pa nga ang master ko na si Shizuan Fairy. Tinanong niya ito kung may naisip na ba itong pangalan, kaya sabi ni Heaven Earth Grass na master paano kung tawagin ko ang sarili ko na Enlightenment Sword mula ngayon. Bahagyang nang inig ang mukha ni Hanju ha Enlightenment Sword pangalan ba talaga yan ng isang babae? Sinabi ni Enlightenment Sword na bagay naman yun dahil dapat daw siyang mag-cultivate sa landas ng espada pero hindi na inintindi pa ito ni Hanju kasi isa lang naman itong halaman. Mula noon ay pinalitan na ang pangalan ng Heaven Earth Grass at naging Enlightenment Sword, at personal na itinuro ni Hanju ang mga sword techniques nito.